Ito'y naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Ayan. Ano ang sabi ng tinig? Magtindig ka, Pedro, pumatay ka at kumain. Ano yung pinapapatay? Hindi yung tao na kagaya ng paliwanag ng iba na yung panahon raw ng pangitay ni Pedro, patungkol raw yan sa mga hintil. Tama po, may sa mga hintil yan at hindi lamang doon. Pati na po sa literal na pagkain sapagkat sa pangitay yan, ipinakita lahat ng klase ng pagkain. Ang sabi ng tinig, magpatay ka, Pedro, at kumain. Sabi nila, ang Israel raw ay nagkaroon na ng pakikisa sa mga hintil. Dalawa po ang kahulugan sa bersikulong ito. Hindi lamang sa mga hintil at sa mga Israel ang kaugnayan, pati rin sa literal na pagkain. Sapagkat ang sabi, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. Ngayon, ang tanungin natin si Pedro. Ikaw po ba, Apostol Pedro, kumain ka ba ng mga bagay na ito? Pag kumain ba si Pedro, tayo ba ay kakain na? Pag si Pedro ba kumain, hindi ba siya maliligtas? Apostol siya. Si Pedro ang tanungin natin kung talagang kumain siya. Kung kumain si Pedro, Israelita siya, naunawaan niya na ito'y nilinis na. Aklat ng Gawa, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang patunay na si Apostol Pedro kumain ng mga pinagbabawal sa lumang tipan sapagkat ito'y nilinis na. Acts chapter 1, 11 verse 1 and 3. 1 and 3. Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nga sa Judea na nagsitanggap din naman ng mga hintil sa salita ng Diyos. At nang umahon si Pedro sa Jerusalem, may nakipagtalo sa kanya ang mga pagtutuli na nagsisipagsabi, nakikisalamuha ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila. Amen. Si Pedro po kumain. Saan siya kumain? Doon sa mga taga-hintil. Ano bang kinakain ng mga hintil? Natural. Yung pagkain ipinagbabawal. Kumain po si Pedro. Kaya nga nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita. Ano ang nangyari kung itutuloy nyo ang konteksto dyan? Ipinaliwanag ni Pedro na lininis na ng Diyos ang mga bagay na marurumi. Sapagkat yung mga bagay na ipinagbabawal na mga pagkain, para lang po yan sa Israel. Nung ipinatupad ito, nung iniutos ito, hindi kasama kayo doon. Kailan lang ba kayo nalitaw? Kailan lang ba nalitaw yung Seventh-day Adventist Church? 1863. Nung ibinigay yung utos, wala pa kayo doon. Nung ibinigay ang kautosan, ang mga Israelita pa lang. Ang mga Israelita pa lang po, mga kapatid, ang binigyan ng utos na ito. Ngayon, ang utos na ito, pagdating sa panahong Kristiyano, hindi na pinag-uusapan kung anuman ang mga bagay na yan, ang pinag-uusapan dito kung kaya ba ng budhi na pinag-uusapan. Sapagkat nilinis na ito ng Diyos. Nilinis na po. Pag sinabi bang malinis, ipapalagay nyo pa rin marumi? Nakasulat, nilinis ng Diyos. Ang anong nilinis? Yung mga bagay na karumalduman. Yung mga bagay na mga pagkain na ipinagbabawal sa lumang tipan. Kaya nga sabi ni Pablo, lahat ng pagkain na yan, nakabersikulo po yan, basahin natin yung unang Korinto, 10:25. 25. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa buddi. Ayan. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Kanin ninyo. Ang baboy ba ipinagbibili sa pamilihan? Natural. Ang mga hipon ba ipinagbibili sa pamilya? Natural. Sa panahong sinabi ni Pablo yan sa iglesia ng mga taga-Korinto. Saan ba ang mga taga-Korinto? Sa hintil. Kumakain sila. Dapat maintindihan natin yung pagkain lang. Lahat ng ipinagbibili sa pamilya, kaya na ng sikmo, kung kaya ng sikmura mo. Hindi mo na maaaring hatulan siya doon. Sapagkat yung pagkain na yan, hindi naman yan makakapagtaguyod sa karya ng Diyos. Gaya ng mapabasa sa aklat ng Roma, 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Amen, maliwanag. Maliligtas pa? Kung kumain ka yan, maliligtas po. Gaya ng sabi nila, hindi raw maliligtas pag kumain ka ng baboy. Hindi po ganun.
Sa Biblia, wala nang pinag-uusapan dyan kung ano yung kinakain mo. Ang pinag-uusapan dyan, ang budhi. Sapagkat hindi mo na maaaring siyang hatulan. Ngayon kung hinatulan mo, lumabag ka sa nakasulat. Kaya habang ikaw ay nasa ilalim dito, nananatili kang nakakulong. Kaya mga minamahal naming kapatid, gusto namin na kayo'y maging malaya na dito. Sapagkat, alam nyo ba na masasarap yung pagkain na yan? Alam ko. Ayan. Kaya po dapat maunawaan natin yan. Mga bagay po na yan, mga kapatid, ay wala na doon. Kung hanggang doon na lang po kayo. Gusto namin na kayo po'y maging malaya na dito. Sapagkat sabi ng kasulatan, nilinis na ng Diyos yan. Sa lumang tipan, bawal talaga yan. Pero sabi ng Diyos, ang mga bagay na ito, ang mga nilalang na ito, ay nararapat tanggapin at ito'y sapagkat ito'y mabuti. May ipapapansin po ako sa inyong bersikulo. Sa mga nagtuturo, ito po, tandaan natin, ang mga nagtuturo na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy, kanino aral yan? Tingnan natin. Aklat ng unang Timoteo. Pasensya, ito po ang nakasulat sa Biblia. Basahin natin, ano? Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Ngunit tayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga uling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na inirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ayan, mga kapatid. Ito palang mga ipinagbabawal na pag ipinagbawal mo yung mga pagkain at pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa lamangkati. Kanino aral? Kung nabasa po ninyo, ito'y mga papangigayat at aral ng mga demonyo. Mga kapatid, tayo po ay nakasulat na babasa po natin yan. Sapagkat, sabi sa 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, walang anumang nararapat na itakwil. Kung tinanggap mo ito nung may pagpapasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Ayan. Kaya po mga kapatid, yung mga kautusan sa mga pagkain na yan, na ipinagbabawal sa lumang tipan, tandaan po natin, nilinis na ito ng Diyos. Binago na po ito. Ayan. Ngayon, kung kayo po ay nanatili pa dito, hanggang ngayon nakabilanggo pa rin tayo sa kautosang ito. Gaya ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia. Na ang nananatili sa kautosang ito, nakabilanggo pa rin sa sumpa, hindi pa nakakalaya. Gusto ng Diyos na kayo po'y mapalaya na sa kautosang ito. Sapagkat, tandaan po natin, na ito po ay nilinis na ng Diyos. Hindi na po pinag-uusapan dyan kung ano man yun. Sapagkat ito'y ibinigay para sa buong Israel. Tayo ba'y mga Israelita? Hindi naman tayo mga Israelita, mga Hintil tayo. Tayo ay binigyan ng kautusan ng panibago sa kautusan ni Kristo. Mga kapatid, sa kautusan ni Kristo, wala yung doong bawal kumain ng baboy. Sapagkat sa bagong tipan, hindi na pinag-uusapan. Wala kang mababasa sa bagong tipan na iniutos pa rin na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy, mga kapatid. Kaya yan po ang aming stand na ang kautusan. Okay? Set natin para sige, dali lang. Dali lang, iset mo bago ka masigil. Nakaset na? Gumalaw na eh. Ibalik mo ulit natin. Okay lang, ilang seconds lang. Balik mo lang para pain. Tanong na kayo. Okay, the time is on. Okay. Pastor Benny, magandang hapon. Magtatanong po ako sa inyo. Ginamit niyo po kanina yung Marcos
7:19. Tama po ba yun? Tama po yun. Okay. So, ang tanong ko po sa inyo, Pastor, ano po ba yung nilinis doon? Sa versikulo, Ano po yung nilinis doon? Pagkain po ba o karumal-dumal? ayan o, nakasulat, sa salita ko pinilinis sa lahat ng pagkain. Sa makatuwid, hindi dyan nililinis yung karumal-dumal. Yung mga pagkain na pinagbabawal sa Ang lumang tanong ko tipan, po, pagkain po yan, tanda natin. Pastor, ang tanong ko po sa inyo, dyan po ba nilinis yung karumal-dumal? Ang mga karumal-dumal nga sa lumang tipan, pagkain, baboy. Saang Ayan, sa salita dito, sa salita. tanong, saang talata sa Biblia na yung karumal-dumal tinawag na pagkain? Sasagutin ko. Okay po. Ang karumal-dumal na ipinagbabawal sa lumang tipan, mga pagkain. Dito, naka-general, Paulit ko, yung Tingnan mga natin. karumal-dumal sa lumang tipan, Mga tinawag pagkain. saan po Hindi, sa lumang pagkain. tipan yung karumal-dumal tinawag na pagkain? yung Levitico. Pakibasa po sa Levitico na yung karumal-dumal tinawag na pagkain. Yung nakasulat po sa Levitico, Levitico 11. di ba ang baboy ay pagkain? Pagkain po ang baboy, yung mga baboy na yan. Basahin natin. Pastor, Basahin natin. Levitico 11, ang pagkain tinawag na baboy, at ang baboy tinawag na pagkain, basa po. Ito pong, basahin ito po, ano, para makuha po natin yung unawa dito. Ayun po. Alam ko po na kayo hindi kumakain ng baboy. Amen. Bakit? Ang baboy ba ay mga pagkain? Hindi. Kung Hindi natin po. po Saan po babasahin nakalata? dito, ayan o, babasahin Hindi natin po. ano, babasahin Para guided po kayo, Pastor, ano? Para guided Ayan po o, kayo. basahin ko na pasanayan ko. Ito, para guided po kayo. Sa talata, yung baboy, ano ang tawag sa kanya? Pagkain o karumal-dumal? Babasahin ko dito sa versikulo, ha? Ayan o, basahin Basahin ko. Gayon, huwag ninyong kakanin. Ayan. Ah, Kakanin ang mga ano ito, ang mga ito. ano po yun? Ano itong mga ipinagbabawal? Ngunit ang mga sa mga ngumunguya, Yan. unang-unang punto, ipinag-utos ng Diyos, pagkain, kakanin. Pastor, ano po sinabi dyan? Ano sinabi dyan? Huwag kakain o kakainin? Kung yun ang konteksto, itutuloy natin ha, para makakama natin. Ano po ang sinabi? Ulitin ko po. Ano po ang sinabi? Huwag kakainin o kakainin? Itutuloy nga natin para makuha yung Sige. basahin ko, para makuha natin. Gayon may huwag ninyong kakanin, huwag ninyong Yun. So, kakanin. ibig sabihin pala, hindi siya pagkain. Ang ibig sabihin ng huwag kakanin, dahil yung nakasulat po, kahit yung mga pagkain, ipinagbabawal sa kanila. Ulitin ko pa So, ibig sabihin nga po, hindi nga pinapakain po. sa kanila, sa mga Israel. Opo, hindi. Ang tanong ko po, ulitin ko. Ulitin ko sagutin ko, sa mga Israel, ipinagbawal sa kanila. Ayan. Hindi, iulitin ko po kasi sabi nyo, yung karumal-dumal pagkain. Ngayon, ang ginamit yung batayan, Levitico 11. Ang tanong ko po sa inyo, saan sa Levitico 11 na yung karumal-dumal tinawag na pagkain? Ito babasahin ko. Ito babasahin natin. Kung bakit pa natin sinabi na yung karumalduman ay pagkain. Yun po, sige. Ano po ang sinabi ulit? Mauunawaan naman natin yung sinasabi ng Diyos. Okay, thank you po. Next question na po, Pastor. Next question. Maunawaan natin. Salamat po, Pastor. No? So, ito po yung ating next question. Ginamit ko po kanina yung gawa. Gis, tama po ba yun? Tama. Ayan. So, yan po pangitain ni Pedro. Okay. Tama po ba yun? Ayan. So, pag sinabi po bang pangitain, ito po ba literal o symbolical ayon doon sa context? Sinabi ko nga po kanina na ang kahulugan nito, literal at saka simbolikal. Literal. Okay, Okay, so, at simbolikal. Ayun, so dual. Dual. Dalawa, sapagkat inuutosan ng tinig si Pedro na magpatay. Ayan. So, puntahan ko po muna dun sa literal, Pastor. O, literal, Ayan. pagkain. So, sabi niyo po, yung pangitain ni Pedro, ito po yung literal. Sabi niyo po yun. Kasi naroon ang mga hayop. Lahat Ito ng po yung klase. next question ko po. Okay. Ang tanong ko po sa inyo, yung lahat ng mga hayop na sinasabi niyo na doon, saan po nakalagay? Basahin ko ha. Hindi, ang tanong ko po, hindi ko po kayo pinapabasa. Ang tinatanong ko po saan po nakalagay. Ito nga, babasahin natin. Kasi ang tanong ninyo, saan Ay, hindi ko po pinapabasa. Ang tanong ko po, nasaan? Sayang po kasi, sayang tayo natin eh. Nasaan ang ano? Nasaan po yung mga hayop? Ay, ito, babasahin ko. Sige, hindi nga po. Sayang po. Pabalik-balik ko saan po nakalagay yung mga hayop. Sa kumot. Ayun, sa kumot. Ngayon, next question. Kung yan po ay literal, yung kumot saan po din nila? Ito ay nakita ni Pedro na Hindi ko po tinatanong kung nakita. Hindi ko po tinatanong kung nakita o hindi. Ang tinatanong ko po, ito po muna. Alin yung nilinis doon? Yung nasa kumot o yung wala sa kumot? Ang nilinis dito, yung lahat
ng nasa kumot. Ang tanong ko po, Para makuha natin, basta pwede pa hindi, ang tanong ko po, alin yung nilinis, yung nasa kumot o yung nasa labas ng kumot? Yung mga, basahin ko para makuha natin. Alin po, ulitin ko po. Kasi sabi ko po, Naroon lahat ng uri ng hayop. saan naroon? Naroon, basahin natin sa Sa 11. kumot, di ba? Ngayon, ang At sabi niyo, nakita, pwede pa basahin ko muna para liwanag. At nakita niyang bukas ang langit. At may isang sisidlang bumaba gaya ng isang malapad na kumot. yan, At nakabitin sa apat na panulok ng lupa. At naroroon. yun, Saan naroroon? Doon sa kumot. yun. Ang lahat na uri ng hayop na may apat na paa. Lahat ng uri. Lahat na uri ng hayop. Sa makatuwid dito po, yan po ba mga nilinis? Basta, ayan sabi ng tinig. Yan. Nakasulat. Ang tanong ko po, yung mga nilinis nasaan? Nasa loob o nasa labas? Nasa loob ng kumot. Yan. Yung nasa loob, saan po dinala? Yung nasa loob, saan po nila? Binatak sa Hindi sabihin, Bago nga pagkitain. Kasi sa hindi po, next question. Ibig niyo pong sabihin, yung mga nilinis, Ayan ang ibig niyo pong sabihin, yung mga Ito ay nilinis, nawala sa pagkitay ni Pedro. Ay. Ang tanong, kung saan ito rinala, hindi ko na maaaring alamin. Okay. Kasi So, basta ang Biblia nagsasabi, sandali lang, paliwanag ko. Sige. Basta ang Biblia nagsasabi na ang apat, yung malapad na kumot ay binatak. Ngayon, walang nakalagay kung ito ay dinala sa langit o kung saan lang nakalagay na dinala sa langit? ito, basahin po natin. At nangyari ng pagdakay binatak sa langit ng Ano sabi niyo po? Okay. Una-una po, hindi naman langit na sa karya ng Diyos ang tinutukoy dito. Ayun. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga nilinis na sinasabi niyo literal, dinala ulit, hindi binaba. Brad, sabi ko nga kanina na yung binatak ito po ay nawala sa So, kaligtasan. thank you po. Patuloy na po kayo, Dawel C. Ito po ay nawala at ito'y pangitay ni Pedro. Pero ipinag-ibig doon na Tatlong minuto na. Okay. Pastor, tanong lang po. Ano ang itatawag natin doon sa tao na hindi naman siya ang pinakakain ay siya ang kumain? Ano ang itatawag natin doon sa isang tao na hindi naman siya ang pinakakain, siya ang kumain? unang-una po yung pinagbabawal sa kanila. Hindi nga, ang tanong ko, ano ang itatawag natin doon sa tao na hindi naman siya ang pinakakain ay siya ang kumain? Hindi po tayong pinapakain nga. Ay, okay. Okay na. Okay na. Okay na. Okay. Ang tanong. Una kung bakit hindi tayo pinapakain. Dahil yung kautosan Okay. ito, hindi para sa atin. Okay, oo. Para sa mga Ay, oo, hindi Israelita. para, okay. Yan ang sagot ko. Ang sabi mo Bakit kanina- sinabi ko doon sa mga... Sandali lang, para makuha natin. Hindi nga. Hindi, para maunawaan natin. Tanggap nila yung sagot Hindi mo. para Okay. sa atin yun, para sa mga Israelita. Pangalawang tanong. Ito ang tanong na pangalawa. Kanino nilinis ang maruruming pagkain? Sa Israel ba o sa mga hindi? Kanino nilinis ha? Oo, ang maruming pagkain sa Israel ba o sa mga hindi? Lahat na po, general. Hindi nga, kanino nilinis? Nilinis. Sabi mo, hindi inyuto sa mga hindi. Sa Israel lamang. Ang tanong, kanino nilinis yan? Doon ba sa mga hindi o sa Israel? Nilinis po ito nung sa... Oo. Okay, kung hindi mo kaya sagutin, babaguhin ko na lang ang tanong. Huwag na, okay. Nilinis ng Diyos, ulitin ko pang sagot. Nilinis ng Diyos sa mga Israel. Oo, sa Israel, okay. Pero hindi sa hindi, ano, okay. O ngayon, ang tanong, ito. Ginamit mo yung unang Timoteo 4. Ang sabi doon, bawat nilalang ninyo, sabi mo, aral ng demonyo. Ay itong kumakain ng... Ha? Aral ng demonyo. Tanong, yung bang aral na huwag kakain ng anumang bagay na marumi, ito ba'y aral ng demonyo o aral ng Diyos? Yung Sagot. sasagutin ko. O sige. Nung inutos po na ipinagbabawal ang pagkain para po, babalik po ako sa mga Hindi, Israelita. kaninong aral yan? Yung ba'y aral ng Diyos o aral ng demonyo? Kasi Nung ginamit inutos mo ng Diyos, aral aral ng ng Diyos ito sa O aral ng Diyos. Okay.